Okay, you're right. Update po tayo sa kaganapan for today ay topic natin for today guys is patungkol sa Kimpaw ganap na kung saan po ay mas marami po tayo maiaayuda sa ngayon. Bago natin pisahan ang ating updates for today, ay gusto ko lamang po kayo introduce ang ating YouTube channel. Intro. Okay, alright. Ito na tayo guys. Wag na nating ipilit yung may mga sabihan po tayo sa ngayon guys na don't force anything or everyone or someone or nobody. Don't force someone to the other one, because if you're forcing someone, you will regret at the end of the day. Yan po yung ating kasabihan for today guys, na kung saan po ay ito ayon dito sa ating legit na sources. I see that Janine Gutierrez at saka si Eko po ay parang nagkaroon ng clues na kung saan ay sinasabi kasi ng mga taga-showbiz sa kanila kung may alikan ba talaga yung dalawa. Kasi that time guys, ayon dito sa ating mga nasagap na balita, for sure guys, alam yun na ito. At alam kong naibalita na dito nung isang araw. But I just repeat this one so that you are updated about it also, not only me, okay? Just reminders po sa mga discriminator dyan na kung saan po ay sobra silang mag-discriminate sa ating YouTube channel. Please don't watch it if you don't want the content, okay? But if you want the content, then please share it and like, also comment or something. Make it new for your eyes only, okay? Thank you for watching us, mga fans natin dyan. Okay, back na tayo dito sa topic, guys. Alam nyo, guys, parang natunogan nata ng sila Eko at saka si Janine yung about dun sa yung sinong magpakalap dun sa chismis or sa marites na parang nagkaroon ng malabuan sila Eko at saka si Paolo Avellino, which is ito hindi naman nila klinaro na may ganon na eksena. Wala naman sila klinaro dito, pero ang sinasabi kasi dito pag yung i-analyze mo ba, kasi marami na din silang nakukomment na ganito guys pero tinatanong po nila kung ano yung masasabi ko dito. Pero as of now sa akin guys is to kasi yung idea mismo na we don't have or we don't argue or we don't see each other for now, but maybe if we see each other is we had each other because wala naman kaming masamang tinatay sa isa't isa. Yan po yung word ng isang press sa mga Kimpaw guys. Wala daw silang masamang tinapay sa isa't isa. Which means is kung wala masamang tinapay, ibig sabihin ng guys is wala sila kalitan for each, di ba? Sa kanilang dalawa or sa kanilang tambahan as we can say right now. Pero alam nyo guys, ito yung dun sa salita na ganon, it's a different in action, you know? Kasi ayon dito sa ating legit na sources alam nyo, parang nadedmahan daw sila Kim Cho at saka si Janine. Parang there's something behind that. Pero pag yung magsalita daw si Janine, kasi may press conference kasi si Janine that time si girl ba guys. I'm speaking for the Janine, the girl. Which is yung, ewan po, we don't know. Ayun dito sa ating legit na sources, yung sinasabi daw ni girl na yung mag-hack kami, okay naman kami, maybe we are just busy and we don't see each other. Parang alam mo yung gano'n na sinasabi sa media. Pero the real score guys is hindi.
the real score is hindi. Kasi, ito one time, may close friend kasi kami sa showbiz, guys. This is our very close friend sa showbiz na kung saan po ay yung mga trolls ko ano na yung ina-update natin sa inyo. Kung ano na yung ina-update ko sa inyo, yun po, doon po natin nasasada. Tuwi. Kaya mas marami pa po tayong alam na i-update yung mga positive versus mga negatives ba na. Kasi sa mga content creator na iba kasi, yung mga ina-update lang, yung mga positive ba. Hindi kasi nila ina-update yung mga negative kasi mawawalan nila sila ng mga views. Pero it's just only their opinion, guys, ha. Kasi, dapat malaman din natin yung bad sides nila ba kung Siyempre, hindi lahat ng mga everyday nila is pure positive yan. May mga bad sides din na yan. At yung mga in-update natin, guys, is sometimes kinukuha natin dun sa mga bad sides nila. Bad sides ba? Bad side. Ngayon. Ito parang may nakwantasi tayo dito. Spotted daw sila kay si Chinita Princess at saka si Janine. Parang, parang may, aside from them, sa kanila, speaking to sa mga yung tao na nakaka-relate sa sitwasyon nakakakita. Parang hindi daw sila nagpinansin o nagbesohan, guys. Parang malabo daw yun sa sinabing gano'n. Kung mapansinan kami o magbesohan kami, wala daw gano'n. Sa totoo na, walang eksenang gano'n na nangyayari. Wala, minsan wala ka daw. At ito pa, siyempre, inaasahan ng mga tao daw na gano'n yung mangyayari. Tapos, ito naman si Eko daw. Wala naman daw yung kay Eko. Kasi nga, siyempre, ang kay Eko lang naman is yung trabaho na walang personalan. Yung kasi yung kaibigan ni Eko dito busy kasi alam mo na kung nasaan naman galing si Eko, di ba? May nagtataka daw itong si Eko kasi yung mga nababalitaan doon siya sa nakloob ng showbiz na spotted daw sila Kim Cho at saka si Jenny na hindi man lang daw nagbesohan. Kumbaga wala daw nangyari dun sa mga terms na sinabi ni Gersa ang boosting curve niyan. Kaya nung magkaroon ng interview si Paolo, ay tinanong itong si Paolo, tinanong siya about kung ano na ba yung status kasi nga po, spotted nga sila Pini at saka si Jenny, di ba? Bakit hindi daw pinansin, hindi daw sila nagpansinan? Kaya ang tanong ng mga netizen, guys, natanong nila, mga netizen kung saan very curious na fans ba nila is totoo talaga yun. Confirm talaga na may tampuhan yung dalawa. So, ibig sabihin, guys, si Paolo Avellino ay ex niya. Confirm na kasi dun na ex na si Janine. Kasi bakit ganon yung reaction ng dalawa? Kung pupusin naman natin, guys, aminin man ni Pao or hindi, there's something wrong with them, Janine. It's not wrong, but ex niya daw talaga si Janine. Ang masaklap ko si Rico. Masaklap, hindi ko naman sinisisi si Paolo Avellino kung nag-deny siya, di ba? Kasi karapatan nila naman yan. Pero, alam niyo, kaya pa na hindi nila inahamit to sa publiko na nagkaroon sila ng relasyon ay dahil dun sa mother, pamilya ni Janine. Parang kaya kapatay ko ang pamilya. Parang ganun kasi pamilya Janine medyo strict. At yan nga, yung issue nga about kapumpog dun sa anak ng Paolo Avellino, parang hindi pa matured si Paolo para sa ganun. Kumbaga, hindi pa siya ready. Yun yung the reason why, yun mo parang main na reason. Ayun dito sa ating legit sources. Kaya nga, nung parang kumbaga, tinatago nila na there's something na karelasyon nila. Kasi yan, guys, yung issue natin na ganyan, nakuha natin din yan sa mga mas malapit sa buhay ni Janine. Yan daw yung talagang totoong reason, guys. Kaya hindi daw nila pinakilala yung sa makarelasyon sila. Pero yung mga pamilya nila, alam naman, magkarelasyon sila. Kaya
umiiwas lang daw sila Janine at saka si Paolo dun sa mga issues kasi nga po, di ba nabasa po si Paolo din at that time. Na trending po siya dahil dun sa hindi siya marunong maging daddy sa kanya anak na si LG. Di ba? Dun sa anak niya kay LG na si Ate. Yun yung iniiwasan nila Janine at saka si Paolo before. Kaya daw nila tinago. At saka nung tinago daw nila, syempre, hindi na nila makacovered na magsabi na oo dahil nga sometimes spotted sila, sometimes nawawala sila. Parang kumbaga is parang bula lang na in and out lang po sila. Kaya, ngayon guys, yung balik tayo din sa spotted. Ngayon, natawa daw si Paolo din sa mga issue na po yun ba yung hampos interview? Ano daw yung gagawin niya pag nakita daw si Janine at si Paolo Avellino? Diba ay saka si Jerry Porzales? Ang sabat naman dyan ni si Mr. Paolo Olins. Sabi naman niya dyan guys na I say congratulations for them. So ibig sabihin guys is wala naman talaga masamang tinapay si Paolo sa kanila. Pero the point lang kasi dito is parang kumbaga hindi lang kasi malinaw. Ang gusto kasi ng mga fans natin dito is yung maging malinaw ang lahat sa kanila. Pero dahil hindi naman malinaw kasi itong si Paolo Avellino, hindi daw kasi malinaw talaga si Paolo. Hindi siya accurate na magsalita yung kumbaga is yung aminado dapat. Hindi, wala daw siyang gano'n. Kasi nga po, pag inang-amin daw nila is marami daw nagpapakon. Hindi naman kailangan magtakas sila eh. Kundi maging masaya dapat sila kung maaamin sila Paolo saka si Kim. Yun daw yung parang iniiwasan nila. Dahil if the rest fan daw na pagdating na daw sa mga aminan factual about sa ganyan na relasyon. Parang itong si Kim Chiu, parang ayaw daw niyang sabihin or parang kumbaga is ayaw niyang ipamukha. Parang ganun yung sabihin. Of course, babae siya. Alam niyo yun. Ang hirap naman kasi guys na ipabukha mo sa partner mo na there's something wrong with you and them, right? Kasi siyempre, ex na si Kim Chiu. Pero ito pinakamahirap dito guys. Kahit si Kim Chiu guys is parang nahihirapan din na paaminin si Paolo G. Pati nga daw si Echo guys is parang gusto daw niyang konfrontahin si Paolo Huminto po para daw mag-stop ng issues dito. At hopefully guys, hopefully nga maging totoo or magkatotoo yung sinabi sa fans natin dito na naghihintay lang daw si si Jericho kung ano daw yung kumbaga is kung ano daw yung yung right timing para makuusap daw niya si Paolo Avellino. Pero ang sabi naman ng mga iba guys is kung talagang gusto niyang kausapin and then let Janine confront Paolo Avellino. Kasi siyempre ang involved naman dyan is not Jericho and Paolo kundi si Paolo at Janine. Saka hindi naman involved dyan si Kim Chiu, kundi kaya is dahil partner sila and siyempre nandun na rin pa-partner mo sa isang tao. Yun yung parang gano'n yung involved nila kasi guys, yung dalawa. And then which is tama naman yung mga sinasabi ng mga iba na ang kausapin talaga ang mag-usap talaga dyan ay si Janine at saka itong si Paolo Avellino. Guys, ito ibasahin ko lang po yung comment dito na kung saan guys is basahin ko lang and then magbigay tayo ng reaction. Hello vlogger, sabi niya. Salamat sa pag-update sa atin dito at gusto ko lang malaman
kung ano na ba yung update dun sa proposal ng Kim Pao. Tagay kang update sa proposal ng Kim Pao, man. Kasi the last time before December, di ba? Ay, December pala yun. That was the proposal of... Alam niyo guys, ayun din dito sa ating legit na sources, hindi niya may klaro kung propose na yung dalawa. Pero, parang may mga sign na they are proposed already. May mga sign guys. Ang daming nagsasabi na may mga sign yung dalawa na kumbaga is alam nyo na yung mag-isang bubong na rin sila. May mga sign ng dalawa guys. May mga sign na ganun. Pero as of now kasi wala kasing kumbaga wala akong maririnig na aminan. Wala kasing ganun. Hindi nga namin alam kung bakit walang aminan na nangyayari. I don't know why. Bakit ganun? Walang aminan na nangyayari sa kanila. Dami natin kasing nasasabi na bakit hindi sila umaamin eh. Bakit anong nangyari at bakit parang takot na takot sila na umaamin ba? Yun yung mga tanong ng mga papwade nila artista guys sa kanila. Pero alam nyo guys, yung pag-deny nila is nakikita naman sa kanilang action. Wala naman na simula naman nung sobrang deny nila si isa't isa is nakikita naman sa kanilang action na hindi ka panipaniwala yung mga deny nila sa kanilang mga sinasabi ba. Pati nga ito tinanong na dito ng mga karamihan kung bakit kailangan ka daw na i-deny nila yung about sa proposal yung dami doon nakikita mo sabi. You know guys, ang sabi dito, ayun dito sa ating mga sagap na balita, yung proposal na yun is hindi dapat daw ma-issue. Kasi nga tinaon sa Christmas or December. So ibig sabihin, multi-purpose na celebration daw yun. Kasi nga, in the first time, nagkasama yung dalawa na pumunta sa Paris, di ba? Kasi pag may mga kasama kasi yan, hindi naman nila masasolo yung ano man yung gusto nilang gawin. No, kasi iniisip nila dito guys, yun yung parang baga is, iniisip na mga karamihan kung bakit just sudden na nagkaroon ng trip yung dalawa at hindi naman nila alam kung saan sila pupunta. Parang gano'n. Dito mo talaga makikita yung sinasabi nila na totoong trip sa kanilang dalawa. Kaya sabi din dito pasalamat daw si Paolo Avellino sa isang fans dahil naiintindihan na daw nila yung pakiramdam ni Paolo Avellino na kapag may mga interview daw siya is hindi siya yung kaping ng dibdib, pulak ng bibig. Kaya sabi ng mga fans sa kanya na kung ano man yung sinasabi ni Pao sa kanya mga interview ay yun na yun. Kasi nga, ayaw niya naman magsalita without asking permission sa mga manager niya or lalong-lalo na kay Kim Chiu. Kasi si Kim Chiu po ay babae siya. At saka nakakahiya naman na si mismo Paolo yung magsalita about din sa kanya. Yun yung sabi ng isang fans nito guys. Kaya, ito guys sana naman is magustuhan natin mga updates nito. Dahil yung mga binibiyaya natin guys is parang hindi ko alam kung saan hahantong ito or ano man yung magiging possibilities na ito guys. Kasi ang daming nagtatanong sa atin daming nagtatanong sa atin kasi hindi ko alam kung ano yung perfect time sa sagot sa kanila din. Hindi. Sipin ninyo guys syempre pag ikaw naman sasama nyo magiging na sumusubaybay sa King Pao. Tanong ko lang ito. Naramdaman yun na ba yung sinasabihan kayo na yung
Wala daw katotohanan yung mga pinagsasabi natin sa YouTube channel natin. Kasi ito ay yung mga sinasabi ng mga yan sa atin. Parang, ang sakit din eh. Masakit guys, yung mga basers na ganyan. Todo effort kam magwan. Todo effort kam tawag dito na. Pumit ikaw sa gumawa ng vlog para na may na tayo tapos biglang ganun. Ang sakit. Sabi ko nga dito, it's bahala kayo kung ano yung rason na sa akin. Mas importante sa akin eh, makapag-vlog tayo maayos. At hanggang dito na lang po yung ating update at saka YouTube channel. Maraming salamat sa atin at sana naman po ay nagustuhan ninyo ang ating updates for today. Maraming salamat guys and God bless po sa ating lahat.